Welcome na usab mga kaigsunan sa atong midweek prayer meeting. Ug ako maghinaot nga milabay nato nga series of message. Ang nauna, unta mahimo kadto nga warning para nato nga adunay mga awhag sa sala apan magmalig-on gyud ta og padayon ta nga magpangalagad ngadto sa atong Ginoo. Dinhi gyapon ta sa benefits of temptation. Naa ni mga kaayuhan. Pero ayaw ninyo pagikalimte nga ato ning gisaysay pag-ayo nga sa James chapter 1 verse 2 ang pagkagamit diha sa temptation nga gikan sa Ginoo mauna ang pagsulay sa ato ang loyalty ug ang atong endurance. Mahitungod ni sa atong pagkamaayo ug pagtuman, maingon man sa atong paglahutay na ay mga babag, sulayan, pero kung malatas nato na, di ta magpadaan ni ana, nanwa ta nadala sa tentasyon. Sa James chapter 1, na sa 13, 14, 15, ang ginaisgutan na sabdiha on the perspective that Satan is trying to lure us into doing sin. Ginaauhag, gikan kana kay Satanas, ginaauhag nga ang usa ka tawo, ikaw ug ako, mga katawhan nga auhagon ni Satanas nga siya o kining maong tao makahimo og sala, gapamingwit si Satanas na ang iyang bingwit, na ang iyang paon og usay ginagutom tas kaugalingon natong obsesyon. Ang isda mangita pud siya earthworm para matagbaw ang iyang kagutom. Ang tao may kaugalingong obsesyon ug matud pas bala ang kasulatan tulo ni ka butang ako pagbasahon sa 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, and the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Mauning tulo kabutang mga kaigsuonan nga gisulti o giklaro nato ang mga nia dinhi sa kalibutan nga motintal kanato mao ang pangibog sa unod, pangibog sa mata, ug garbo sa kinabuhi. Ug hain man kita makasala naa dinhi sa tulo ka sitwasyon nga gibutang, o kaha kombinasyon sa duha, o kaha kanig yung tulo, kombinasyon gyud sa tulo. Pangibog sa unod, pangibog sa mata, o garbo sa kinabuhi. Ngano man nga ang usa ka tawo mo patay, ay basig ang iya diha, nasuko siya nganong morning gihimo sa ka tao. Garbo, di niya gusto tugtan nga ang Ginoo lay manimalos para niya, gipatay pud niya. Kung pananglitan, gipatay niya usa ka tawo kay nanulis, nan pangibog usab kana sa mata nga gustong makabaton og daghang kwarta. Busa ang tulisan, unang-una diha, ana diha daan ang lust of the eyes. Karon kini kay kwartahan man daghang paginig alahas, ato ning tulison og didto siya sa lust of the eyes. Pwede po nang usod, basig apil po ng garbo. O kaha, kung naapagyod ang ginatawag nga robbery, naapagyod ang rape, di pwede po na nga lust of the flesh. Okay? So nakuha ninyo na. Inguna na ang gawas. Karon maghisgot ta sa sitwasyon ni Eva. The threefold temptation of Eve. Genesis chapter 3 verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Maayo kay ni mga kaigsuonan nga bisan ang di mayong binuhatan ni Eva, gi-record sa balaang kasulatan,
para magsilbi kini nga mo pahimangno sa ato, muhatag instruction, unya muhatag sa nig warning. Mo na yung mga importanteng dalit aning mga pagtulunan nga makita nato sa balaang kasulatan. Kita masultian nga di na maayo. Mao na ang warning. Kita pod masultian kini mo'y maayo mo ning himuon nimo. We will be instructed also. Well, balikan nato Genesis chapter 3 verse 6. Tulo ka butang nga giatubang ni Eva. Unang-una sayron nato, una ta diha sa tulo ka butang nga wa gibutang og unsa nga klasing prutas. Og unsa ka klasing punuan sa prutas ang naa sa tunga sa hardin. Karon ang mga tao moingon man mansanas. Og ang mga lalaking adunay burot dinhi sa liog, tawag ana Adam's apple. May nagingon nga sa diha nga nagkao o gipakaon ang bana, ang lalaki, gikan sa iyang asawa, si Eva nga na. Natukan, nagpabilin ang gipaak nga mansanas mo na Adam's apple. Okay, mga kaigsoon, dili ta diha, ako lang nang gi-mention para sa na masayod mo nga dili gyud na mao. Ang natabo din nga si Adan ug si Eva gipahimangnuan tanang kahoy. Actually tanang mananap ila na nga sakop, ila na nga under na nila. Og ang tanang kahoy, tanang naa didto nga pwedeng makaon, pwede lang pagkakaunon. Apan adunay usa ka kahoy nga naa gyud sa tunga sa hardin. Ginatawag kini the tree of knowledge of good and evil. It's not an apple, but a tree, kahoy kini, sa kahibalo, sa maayo og dautan. Mao na ang pangan. Ang uban, siguro ginasulti nga kini mansanas kay ang mansanas pudwa ko imong tan-awon sa iyahang kanang ingon sila nga sun-kissed nga apple. Gwapo kayo siyang tan-awon, crispy kung kaunon, maibog yun sab ka. Well, the three temptations of Eve were, nakita niya good for food. Mao na ang number one. Akong ginatan-aw ni ang notes nato dinhi sa Genesis chapter 3 verse 6. Ang ikaduha nag-ingon pleasant to the eyes. Maayo nga kaunon, unya tan-awon, maayo gyud. Unsa pa inyong mga makita nga halos maglaway dayon kamo. Kita kamo cake tilami na gyud. Kung uhaw kaay kamo, kita mo bugnaw nga soft drink, maglami na gyud iladok. So kini pleasant to the eyes, good for food. It was good for food. And then the tree also offers the knowledge of good and evil. The tree is to be desired in order to make one wise. Kanang maong kahoy gusto niya nga pagakaunon para makabaton siya og kahibalo nga mahimo siyang manggialamon. Let me explain this one. Ang wise dinhi nga ginasulti dili kadtong wise nga handom natong makab-ot nga gitudlo sa book of Proverbs. Kay ang wisdom, kung to be wise nga ginatudlo sa book of Proverbs, mauni ang kahibalo sa paghimog plano, maingon man desisyon nga uyon sa kabubuton sa Dios. Mao na ang wisdom. Busa kining wisdom nga dala niini is to be out from innocency. It is carnal knowledge. Kini. Sa ato pa, inigkaon nito ang katong wisdom nga ingon, nakaibaw lang siya. Ay, mao ni ang maayo ang dautan. Wala na kadtong
innocency. That's why that moment, the age of innocency, na-stop. Sabi ninyo, kaniadto wala man sa ilaha nga hubo sila. Inosente yun. Apan sa dihang nakakaon sila, sa ilang gihimo, mitago. Unya naghimo og sinina, ilang kaugalingon, gikan sa mga dahon, didto nila gihimong sinina, tabon sa ilang kaugalingon. Karon dili naman yun mga dahon ang ato. Tinuod nga adunay mga textile nga hinimong dahon o gikan sa mga dahon sa mga tanom pare adtong rami kaniadto tela man na nga kaniadto gina-export pagani nato. Apan dili kadto mao ang makapugong, makahinlo, makasinina sa ato sa sinina nga pagkaputli kung dili pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo. So those plants did not help. O karon nahug yun sa kasalanan si Eva. Tungod kay wa na sila sa age of innocency, sa ilang nanahimo karon naana ang being guilty, sad-an. Nasupak man yun nila. Ilang gisupak ang sultis Ginoo nga ayaw kamo pagkaon niya na kaysa adlaw nga inyo ng pagkakaunon, kamo mamatay gayon. In the day that thou shalt eat of it, thou shalt surely die. Ingana ang tabo. Moto'y tentasyon nga gikan kay Satanas. Ang Dios naghatag kanilag pahimangno. Dili ang Dios mo nagatintal sa atos kasalanan. Apan si Satanas, iya kang palibutan, iya kang tanyagan, iya kang pakitaan. Pero dili si Satanas mao ang makapugos sa imuha. Ang inahalang tanyag, mura na siya honest nga salesman. Iyang ipakita, mauni. Ang kaayuhan, mauni. Pero mag-una ra pod laging kaayuhan. Ya, dako kayo musunod nga kadautan, di po ni isulti. Pero mura siya salesman, nga iyan lang ginatanyag. Mauni, kung imo ning paliton, kung imo ning maangkon, mauni maitabang sa imuha. O iyan na sa customer, kung iya bang paliton o dili. Ang tentasyon mao gihapon. Satan cannot force us, but he highly allures us. Iya gyud tang awhagon, iya gyud tang balik-balikan, mao na igsuon kinahanglan ang atong kinabuhi nakasandig kanunay diha sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo nga prinsipyo. Inuna na unta kay kung wa gud tani ana, kung meron ta unsa lay mo abot, sige lang ug unsa man akong dangatan, bahala na. Kung mauna ang kinaiya nato mo na ginatawag fatalistic na pamahala na ba. Ang ato dili pamahala. Hibawtang may tentasyon mo abot. We should be reminded and we should always be conscious nga naagyo mga pagsulay sa sala ug tentasyon nga makasala ang inadlaw nato. Ihemplo sa mga tentasyon, ingon man din wicked human desire ang mga temptation. Ihemplo nini, tentasyon nga makakupot og daghang kwarta sa dinautang pamaagi. Baton raman ko ga og daghang kwarta. Ang pamaagi ni ana, generally speaking, ang pamaagi ni ana pagkugi lang yun. In the sweat of thy face, mo gina ang pamalaod sa Ginoo, shalt thou eat bread. Genesis. Kung muadto na punta sa Deuteronomy, nan ang imo nga paghago, ang imong paghimo sa Ginoo nga imong kauban ug magtatabang. Iyang tumanon iyang mga plano nga panalanginan ka. Makabaton ra kani ana sa lapi, pag-uswag, nga panalangin naara. Galing dili ato ang timetable. Pwede sad nga mag-goal ta nga mao ni maning kamot yug ko, mao ni mo salig yug ko sa Ginoo para pagkahuman og 10 anyos mao na ni akong sitwasyon. Naapod tay planning.
Naapod tay kanang iset nato nga goal, pananglitan ang mga katawhan karon nga nagdawat na sa ilang mga pensyon, nagdawat na sa ah, nakakita na unsay return of investment tungod kay kaniadto mo ni ilang gihimo gipreparahan. Dili kalit, dili diha dayong adlaw. Kay ang easy money, kasagaran sa easy money ug dili man tanan nandinautan gyud nga pamaagi. Unya ang easy money will be easily gone. Dali ra pong mawa man ang umingon uban easy money, easy gone. Og muuswag ra pero hulata lang ang timetable sa Ginoo. It's not only about money. It could be about fame. Pagka inila, samtang may mga tao nga di gustong mailhan, narapod sila sa backstage na pod. They work behind the scene nga ingon, pero naay dagang mga tao nga gusto maila. Ako na. Kung wa pa ko, wala. Yun na. Kami na. Mao ni ako ng idea. O ang tentasyon na adiha apan kung imo na nga patuyangan sala. Ingon pas bala ang kasulatan, let another man praise thee. Dili kita mo ay magtuboy sa itong kaugalingon. Ang makita nga uban ni ana, mo'y musulti. Ang Dios nga mao ang atong Dios nga gamanan, mo'y mo tuboy sa atong kaugalingon. He magnified His servants, including Moses, Joshua, pwede po na niyang mahimo sa kada usa kanato magmatinumanon lang. Lain pa ni ana, it's not only about money. It's not only about power. It could also be about pleasure, worldly pleasure. Tao gihapon ta nga adunay emosyon. Pugngan nato ang karnal nga emosyon. Mao na ang ipasabot nini. Kay kung atong patuyangan, when we indulge nining mga unod-nun nga mga tentasyon, masupak yun ta sa kabubuton sa Ginoo. Mahalayo yun ta sa plano sa Ginoo. Makasala yun ta batok sa iya. Mao na nga, di lang ni sa mga ulitaw o mga dalaga, apan bisan sa mga minyo, muguba kini og pamilya kung patuyangan ang worldly pleasure. Entertainment, kung imo po ng patuyangan. Kinahanglan nato ang kaugalingon nato nga leisure duna. Pero una sa leisure, siguro nato ang kabilinggan. Kinahanglan tagpahulay. Pero amin ninyo mga kaigsunan, di baya angay mo pahuway tas pag-alagad sa Ginoo. Dili ni maingon nga Domingo lang ta pangalagaron. Sa Lunes nga ug ubang mga adlaw, di na Dios nun. Padayon gihapon. So maybe you are in your business, pero makita gihapon nga sa pagduma nimo sa imong negosyo, makita gihapon pagkakristohanon. Naa ka sa imong employment, pero samtang nagatrabaho ikaw, mailhan gihapon ang imong pagkakristohanon. Unya di na ta moingon, murag dugay nako. 20 anyos na ko nagasimba, muundang nako, di na ko moadtog simbahan. Kana nga mga butang mao akong gina-explain kay kana mabati sa atong tawhanon nga kinabuhi, pagakapuyon, laayon, madismaya, masilo, apan mga kaigsunan ayaw padala. Even your emotions could be confusing. Dangop sa Ginoo, pangayo sa Ginoo ug tabang. Ang pagkahug sa kasalanan sama sa nahimo ni iba, dunay mga sumbalik. Ni ako'y basahon, gikan kay Mark Schultz no sam. Sin carries not only consequences but also accountability. Ang sala dunay sumbalik. Ay kakuyaw ni ana. Di na lalim. Unya magdala po na og pagpanubag.
manubag yun ikaw sa Ginoo. Igsuon ang atong angay nga himuon. Unta ang acknowledgement sa Ginoo nga madungog nato, thou good and faithful servant. Dili unta ta kadtong thou lazy, slothful, unfaithful servant. Dili unta ingon adto. Og akong i-conclude na ang mga pagsulay, na ang mga tentasyon gikan sa yawa kay Satanas apan ayaw pagpadala. Kay ang pagpatuyang diha sa tentasyon, sala, unya ang sunod niya na kamatayon. Ang sala magdala og sumbalik, ug ang sala magdala og pagpanubag na atay tulubagon sa tubangan sa Ginoo. Magkinabuhi ta nga musukol sa mga tentasyon ug dili kita magpatuyang, dili magpadala sa tentasyon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.